Kakapatupad pa lang ng fixed salary sa mga driver at konduktor ng bus, pero agad na itong tinutulan ng ilang bus operators. Para pigilin ang pagpapatupad nito, naghain na sila ng petisyon sa Korte Suprema. Live mula sa Quezon City, may report si Ruth Cabal. Ruth. Jessica, wala pang ang isang linggo yung mandatory na pagpapatupad ng order ng Department of Labor at LTFRB para sa fixed salary ng mga driver ng bus at maging ng mga konduktor. No? Pero ilang grupo ng bus operators yung formal lang dumulog sa korte para ipahinto ito. Ilan lang ito sa mga aksidente sa Commonwealth Avenue sa Quezon City na minsan ang nabansagang killer highway. Si Noel, 18 taon ang driver ng bus at ilang taon na rin daw niyang ruta ang Commonwealth. Pabor daw sa pagbubuwag ng boundary o commission system sa mga driver at konduktor at sa halip ay pagpapatupad na ng fixed salary. Paniwala ng Department of Labor at Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, mababawasan ang mga aksidente sa pamamagitan nito dahil di na magmamadali ang mga driver at maggigit-gitan sa kalsada para makakuha ng pasahero na ang katapat ay mas mataas na komisyon. Si Noel daw kung sa komisyonan kumikita ng mahigit 1,000 piso sa 12 oras na pamamasada kada araw, ngayon nasa 700 pesos na lang ang take-home pay niya. Mas maganda yung hindi nag-aagawan sa pasahero dahil katulad niyan, walang aksidente. Hindi ka makakatagis. Yung iba kasi, barubal yung iba eh. Mas ligtas po. Dahil ngayong Hulyo lang naman nagsimula ang pagpapatupad ng fixed salary para sa mga driver at konduktor ng bus, ang ilang pasahero di pa raw ramdam ang pagbabago sa pagmamaneho ng mga bus driver sa Commonwealth. Yung iba talaga, mabilis pa rin. Parang nagkakarera pa rin sila. Steady naman siya magpapatakbo pero siksikan pa rin. Pero kahapon, 4 na grupo ng bus operators ang nagpetisyon sa Korte Suprema para ihinto ang pagpapatupad ng fixed salary scheme. Paniwala nila unconstitutional ang DOLE order tungkol dito dahil pinupwersa di umano silang suwayin ang dati ng paraan ng pasweldong napagkasunduan nila ng mga driver at konduktor. Discriminatory daw ang DOLE order dahil pinatutupad lamang ito sa mga bus driver at konduktor sa Metro Manila. Jessica, isa pa sa punto nitong mga bus operators na wala naman daw scientific basis yung sinasabi ng DOLE at ng LTFRB na makakabawas daw sa aksidente. Itong fixed salary, sabi nila, no, wala naman daw kinalaman yung pasweldo sa mga driver at konduktor doon nga sa mga aksidente. Jessica. Okay, pero hindi rin naman nila maitatangging nag-uunahan talaga ang mga bus sa mga pasahero. Kitang-kita natin yan araw-araw, lalo na sa EDSA route. At lalong-lalo na pag weekend kasi kakaunti ang pasahero, abay pag humarurot sila, napakabilis. Tama, Jessica, especially nga sa Commonwealth, di ba? Nakikita na natin ilang beses yan sa mga CCTV cameras na talagang makikita mo na nag-uunahan at nagigit-gitan yung mga bus dahil nga malawak talaga itong Commonwealth Avenue. At isa rin yan sa rason kung bakit nagpatupad dyan ng speed limit, no? Kaya nga yung para maiwasan yung mga ganyang aksidente, isa na rin ito sa nakikitang pangmatagalang solusyon dyan para mabawasan ang mga aksidente, Jessica. Okay, so bagamat on the one hand, no, nakakaawa naman talaga itong ating mga bus driver dahil ang laki ng mawawala sa kanilang kita pagka fixed salary na sila. Although may flip side din yan, no? Makakatanggap na sila ng benefits yata. Meron ng PhilHealth, SSS, etc. Gayunman, bago sana nakarating sa puntong ito, wala kaya talagang napagkasunduan na parang compromise itong mga bus operators at itong LTFRB such that hindi pa rin madidincentivize yung mga bus driver at konduktor dahil mataas pa rin yung kanilang kita, pero hindi naman nasasakripisyo nga ang safety ng mga commuter. Tama, Jessica. At isa rin naman, on the point din naman of the bus drivers, bus operators, binasa natin yung petition. Ang side naman nila ay medyo nakaka-apekto raw sa kanila financially, especially now nga na mataas daw yung presyo ng langisto. Kasi sinasabi nila, hindi naman daw basta-basta flexible yung fare na masisingil nila sa mga pasahero. Kaya parang ang sinasabi nila, sana daw muna magpatupad ng temporary restraining order dahil baka may iba pang paraan na mapapag-usapan itong mga ahensya ng gobyerno, itong mga bus drivers, bus operators, para nga maiwasan yung mga aksidente at makabenepisya naman ang lahat sa mga hakbang na yan, Jessica. Okay, nakakapagtaka lang dyan, Ruth, matagal na ito di ba, na napagdesisyonan. Bakit ngayon lang dumulog
sa Korte Suprema itong bus operators? Actually, Jessica, early this year ay pinapatupad na yan ng DOLE at ng LTFRB. Kaya lang, yung talagang mandatory nila ay starting this July. Kasi bago i-renew yung mga prangkisa ng ilan sa mga bus operators, no, they have to submit a certain compliance certificate. At yung deadline kasi ng pagsusumitin yung compliance certificate ay before July nga, before the start of July. Kaya talagang mandatory ang pagpapatupad yan ngayon. Kaya ngayon na rin lang dumulog itong bus operator sa korte, Jessica. Okay, maraming salamat, Ruth Cabal.